Mapagpalang araw sa ating lahat. Kaya mga kapatid, for today's video po ay alamin natin kung bakit nagkaroon ng bisa ng kapangyarihan ang mga susi. Yan ang importante naman talaga sa orasyon or prayer. Kahilingan, panudla, ano bang tawag natin dyan. Importante talaga ay may mga susi. Kahit inuulit ko sa aklat na ginagawa natin para sa labanan sa mundo ng spiritual na labanan sa mga masamang espiritu, kailangan talaga ay may mga susi. Kahit naman hindi tayo gagamit ng Latin, kung ang ating mga aklat ay may mga susi, kahit sa patungkulan o panudla natin ay Tagalog, kahit pa anong klaseng lingwa yan, ang importante talaga doon ay ang susi niya. Yan mga kapatid. So, saan ba nagmumula ang susi? Pero bago natin tatalakayan po yan mga kapatid, ay nais ko pong sabihin sa inyo, muli po ay nagpapasalamat na naman po ako muli sa mga nag-greet sa akin ng happy birthday, sa mga kaibigan, kapatid, followers, subscribers ko sa YouTube. Salamat po sa inyong lahat sa nag-greet sa akin ng happy birthday. Ayan guys, yan for today's video. Yun nga, sinasabi ko na tatalakayin natin kung bakit nagkabisa ang mga patungkulan, mga orasyon or prayer natin, mga panudla, ganun, dahil yan sa susi. Sino ba ang nagbigay ng susi po mga kapatid? Yan, bigay ko. Ayan mga kapatid, nabigay ko na ang susing yan. Oo, ang susing yan. Ang dahilan ng may susi. Inulit ko po noon na sinasabi ko sa inyo na ang orasyon or prayer ay nagmumula talaga yan sa kalooban ng Panginoon Hesus. Siya ang dahilan kaya't may orasyon. Inulit ko po para sa walang alam. Baka na naman may magko-comment na naman wala sa Biblia ang talatang orasyon ang orasyon talaga ay para sa kalaman ng lahat. Prayer po yan, ang meaning yan. Isinalin mula sa Spanish na salita papuntang English, prayer. At sa atin naman ay panalangin. Yan, kaya mayroong patungkulan, mayroong panudla. Yan guys. So nakita nyo na ang Panginoong Hesus talaga ang dahilan. Meaning kung may susi ka na binigay ng Panginoong Hesus sa mundo, sa labanan ng spiritual na labanan, sapagkat sabi ng Diyos, hindi tayo nakikipaglaban sa dugo't laman. Nakikipaglaban tayo sa mga masamang espiritu na mamahala sa himpapawid maging sa kilaliman ng lupa. Sapagkat hindi magtatagal ay may labanan talagang mangyayari sa himpapawid at sa ilaliman ng lupa sa mundo ng espiritual na labanan. Sabi ng Panginoon, kaya upang makatagal kayo, gamitin niyo ang lahat ng sandatang ibinigay sa inyo ng Diyos. Ephesians 6 yan. Kung saan isuot niyo lahat ng balutin niyo. Yung mga kapatid, isa na rin yan, ang mga susing yan. Pag dyan kasi mga susing yan sa inyo, ay automatic yun. Matatalo natin ang labanan. Matatalo natin ang mga masamang espiritu sa labanan ng espiritual na labanan. Inulit ko po, sa mundo natin ay hindi talaga maintindihan ng iba. Pero tayo lang ang nakakaalam. Nasabi ko na sa mundo natin ginagalawan ay ang mga ordinaryong tao, hindi nila tayo maintindihan. Pero tayo na nakaalam sa mundo ng spiritual, tayo lang po ang mga makakaintindihan yan mga kapatid ko. Ayan guys, inulit ko po kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-follow na lang at paki-subscribe nang lagi kang updated sa mga ituturo kong orasyon prayer na may mga kapangyarihan. Nakasama na po ang mga susi. And isa sa halimbawa pa natin guys, ang panudla iba. Ang panudla kasi at ang kahilingan iba. Ang panudla, pag gamitin natin ang panudla na susi, patungkulan. Halimbawa, iba kasi ang patungkulan. Ang patungkulan kasi ay kahilingan yon. At ang panudla naman, sa labanan mismo sa labanan mo na magagamit yon. Sa harap-harapan or face-to-face, panudla dapat ang gamitin mo. Tapos isa po sa halimbawa natin ang susi na binigay ng Diyos sa atin ay ang Yahweh Tsuri. Yan, ipasa ko muna.
Yan nga, ipasa ko muna mga kapatid. So ayun na nga, nakikita nyo na. Yan ang meaning niyan ay, ang Yahweh Tsuri kasi ay, nang magagamit natin yan sa kahilingang proteksyon o walang hanggang proteksyon sapagkat dyan iniambing ng sa Yahweh Tsuri, ang ating batong pananggalang ay ang ating mahal na Panginoong Diyos, Amang Yahweh, na sinisumbulo sa bato. So meaning, pwede siya magamit sa kahilingang proteksyon. Halimbawa, Yahweh Tsuri Salbame. Yun, ihip mo lang doon dito, automatic yun. Na-recognize na yun dahil sa susing binanggit mo. Gamitin mo rin yan sa harap-harapang panudla, may kabal at kunat ka na rin. So kayo nga, mga kapatid, naintindihan nyo na po na ang susing yan ay inihambing ng Panginoong Diyos sa isang bato. So kung gamitin mo yan sa panudla, halimbawa, tudlain mo. Kasi ang panudla kasi ay may inihambing ka. Inihambing mo na ang Diyos ay bato. So kung gamitin mo yan sa panudla ng kabal at kunat, kung anong mangyayari sa pagbaril sa bato at anong mangyayari sa pagtaga sa bato, ganun din mangyayari sa iyo kasi sa susing ginamit mo. Yan guys, sapagkat sabi ng Diyos, kasi may mga talata yan na sa Biblia, di ba? Nakita nyo naman, may mga talata yan sa Biblia. So meaning yan, ang lahat ng lumalabas sa bibig ng Diyos ay hindi yan babalik sa Kanya. Yan, ipasa ko. O yan, di ba? Nakikita nyo na hindi ang mga salitang lumabas sa bibig ng Diyos ay hindi babalik sa Kanya na hindi gaganap. Like lahat ng nakatalatang sa Biblia ay automatic yun. Gagana yun, paniwalaan mo lang po. Kaya tayo pinili sa mundo ng labanan, ng spiritual na labanan, sa pagsupil ng mga masamang espiritu dahil sa mga susing yan. So ayun po. Pag sa panudla mo naman yan gamitin, ang Yahweh Tsuri ay dapat PSU ang dulo. Kasi ay, ang tawag yan, ang PSU kasing dulo, automatic yun, ni-recognize ng Diyos Ama na ikaw ay bumibitaw ng pamarusa. Automatic, kung baga sa orasan ay automatic mag-lock yun agad, hindi yun iikot. Kasi nga, tinudla mo ng pamarusa. Yung kapatid, kung naintindihan nyo po ang aking sasabihin. Kaya sa mundo, sa paglabanan, sa spiritual na labanan, pagpasanib na kumbate spiritual, pag PHU, automatic yan i-recognize na pamarusa yan pag binanggit mo. Ang kahilingang orasyon or prayer, ginagamit natin every mananalangin tayo kay Ama. Yan. Salbami yun. Pag halimbawa maglakad, may puntahan tayo, lalis tayo ng bahay, nang hindi tayo, walang mangyayari sa atin sa daan. Iwas disgrasya, ganun. Mga susing yun. Dito lang yan nila iihip sa ating dibdib. Yan. Lagyan mo ng salbami. Pero ang PHU kasi ay sa harap-harapang labanan yan. Meaning, kailangan mo gumamit ka dyan ng mga panudla. Halimbawa, sa kalikasan, paggamitin mo ang panudla ng makahiya. Paggamitin mo, susi din ng makahiya. Kung gamitin mo yun ng panudla, paggamitin mo yun sa panudla ang makahiya, kung ano mangyayari sa makahiya, na kahit sa hangin lang, ihipan, ay titiklop. Ganun din mangyayari sa lahat ng mga kumalaban sa iyo, mortal man o immortal, ititiklop yun. So, naintindihan niyo po ako? Kaya, ang makaya may susi niyan. Lahat ng mga panudla ay may susi. Lahat ng mga kahilingang proteksyon ay may susi. Yan ang kasi ang dahilan. Dahil sa kay mahal na Panginoong Hesus, siya ang nabigay niyan. Kaya inulit ko po, ang lahat talaga ng mga orasyon, prayer na ginagamit natin ay sa kay Panginoong Hesus ang galing. Meaning, ang Panginoong Hesus, siya ang susi sa lahat ng mga susi. Kung alam niyo ang magpagana niyan, sa labanan na tigalpuan, palipad hangin ng mga masamang loob. Kasi may mga kapatid din natin, kasi tayo na sa mundo ng spiritual, ginagamit nila sa kasamaan, ay automatic, dapat alam mo na hindi, sa harap-harapan, hindi mapagana nila ang mga orasyon nila. Kasi alam mo kung saan nagmumula ang orasyon. Tayo mga kapatid, ayun na nga, sabi ko na, dapat, lagi kong encourage sa mga kapatid, sa mga susing ibinigay ng Panginoong Hesus, naman talaga hindi naman talaga gagana yan sa mga kung gamitin sa kasamaan.
Kung may susi ang Diablo, may susi ang Panginoong Hesus. Kung may susi si Beelzebul, may susi ang Panginoong Hesus. Kaya yan, ang laging in-encourage ng ating Panginoong Hesus na suotin nyo ang lahat ng mga baluti nyo upang makatagal kayo sa labanan. Baluti, sandata, no, ng tabak ng banal na espiritu. Mga kapatid, upang ang lahat ng yan, ang lahat ng mga susing orasyon o orasyon ng kalaban ng masamang loob, walang pinipili masamang loob. Mamortal ka man o ma-immortal, magagamit nila niyan sa kasamaan. Kaya tayo, in-encourage ko, dapat may mga susi talaga kayo na hawak ng Panginoong Hesus. Lagi kayong manalangin, hingin nyo yan sa banal na espiritu na mapagana nyo yan at nang may tulong nyo rin sa ating mga kapwa. Mga kapatid, hanggang sa muli, tumataas na yata ang video ko, baka ma-full storage na naman ang cellphone. Ayan, sa sunod, kung ano ang kalooban ng Diyos, yun ang masusunod. Kung sabihin niya, ituro ko ang mga susing yan, depende na yun sa kanya. Tanging ang Diyos lang ang nakakaalam. Ayan, salamat po sa inyong lahat. Inulit ko po, kung bago pa lang sa aking channel, paki-subscribe, follow, like and share na lang rin para marami tayong matulungan. Kasi sa mga kapatid ko, lagi kayong nag-aabang nga sa video ko, pero hindi nyo naman sinishare. Share nyo naman nang magtulong din natin sa iba. Salamat.